Flooding continues to affect parts of Bulacan amid the rains brought about by the southwest monsoon. For the latest on the ground, let's bring in mobile journalist Daniel Dayao. Daniel, kamusta dyan? Yes, Cheska, good evening. Patuloy pa rin nga ang pagbuhos ng ulan dito sa Hagonoy, Bulacan. Dala nga yan ng habagat. So ngayon, particularly nakatayo tayo sa Barangay Santa Monica, Purok 9A, Bagong Kalsada. So dito, as for my observation, kanina nung dumating kami dito ay mag-aabot na ng hanggang tuhod. Pero ngayon tumataas na, halos mag-high tide na. So hanggang tuhod na yung tubig. So far, Cheska, dito kasi sa Barangay Santa Monica, meron silang ginawa o kinumpuni yung mga residente ng tulay. Yung tulay na yun ay gawa sa kawayan. So yung mga kawayan o yung tulay ng kawayan na yun ay yun yung ginagawa ng mga residente para makatawid sa bukirin papunta sa kanilang main city. So far, Cheska, ang aking masishare lang dito ay yung mga residente talaga ay nalulungkot, emotional sila pagdating sa ganitong sitwasyon dahil ang sabi nila sa akin, pakiramdam daw nila ay pinabayaan sila ng gobyerno. So when it comes to dito nga sa Barangay Santa Monica, ang isa pa sa mga naging observation ko, parang sila na yung nag-adjust sa sitwasyon dahil yung baha dito, Cheska, for your information, 20 years na daw, magdadalawang dekada na daw, pero hindi pa rin humuhupa. So ang ginagawa nilang transportation dito, unang-una yung tikling. Yung tikling ay isa yung tricycle na elevated. So yun yung ginagawa ng mga residente para lumusong or yun mismo yung lulusong sa baha. Pero pagdating naman sa mga malalalim na parte na gumagamit na sila ng bangka, ayon sa na-interview ko kanina, 50 pesos daw per person yung bangka na sasakyan. So kanina din, Cheska, may mga nakausap tayong residente at ang sabi nila sa akin ay pagdating sa bahay nila doon sa gawin na tatawiran nga ng kawayan na tulay, yung iba doon ay iniwan na yung bahay. Pero yung iba nag-aalangan pa din dahil first of all, sentimental daw para sa kanila, doon daw sila nagsimulang mangarap. So yung it all boils down daw sa gobyerno when it comes to parang pinabayaan sila dahil doon daw sila nagsimulang mangarap, sana daw ay sinuportahan sila or kasama nila yung gobyerno sa pag-unlad. Pero so far now, flood control, flood lang daw ang meron dito, Cheska. Daniel, did I hear you right? 20 years na ang baha dyan? Na every year may baha and so far nothing has changed? Yes, tama ka dyan, Cheska. Ang sabi ng mga residente dito, mapa-high tide, mapa-low tide, may ulan, walang ulan, nandito pa rin yung tubig. So ayon kasi sa mga residente dito, ay yung mga tubig dito, dahil sa ginawang airport daw ng Bulacan, dito na tumatapon yung tubig. And apart from that, parang nagiging catch basin na kasi itong Barangay Santa Monica, Purok 9A, Bagong Kalsada, dahil yung galing sa Pampanga River na tubig, kapag mataas, dito pumupunta, and at the same time, kapag nagpapakawala daw yung dam, dito din umaagos. So, ibig sabihin, parang ito yung barangay na sumasalo, isa sa mga barangay na sumasalo. Kaya ang sinasabi talaga nila, pagdating daw sa flood control projects, bakit sila pa yung magkukumpuni ng tulay when in fact, dapat daw ay kasama yun sa project or budget ng gobyerno when it comes to DPWH infrastructures nga. So, kung makikita mo, Cheska, yung tulay, gawa talaga siya sa kawayan. So kanina pumunta tayo doon, tumawid tayo doon. Medyo shaky siya dahil gawa nga lang siya sa kawayan. At the same time, medyo risky din siya kasi yung tubig ngayon, Cheska, dito, tumataas na. So yung mga kababayan or kapatid natin na galing doon ay kahit umuulan, kahit may high tide, may low tide, tumatawid. So hindi daw masasabi kung safe yon or not because then again, gawa nga yun sa kawayan. Pero so far, that's the best they could do when it comes to transportation nga, Cheska. Daniel, has there been any response from the LGU or DPWH as to why this problem is still happening? Yes, Cheska, actually, when it comes to the LGU, kanina yung mayor ng Hagonoy, Bulacan ay nagpunta sa iba't ibang barangay din to give food aid
or DSWD food aid nga. So far, ang sabi ng mga residente, yun pa lang daw yung kanilang natatanggap, yung ilan sa mga residente nakausap ko. But when it comes to the infrastructures nga, when it comes to flood control, barriers, wala pa. Kasi kanina nag-ikot-ikot din tayo, nakita natin na yung mga barriers nga dito sinimulan pero hindi natapos. So yun yung point ng ilang residente dito. Iba't ibang barangay daw yung sinimulan pero hindi natapos, leading nga para mag-congest yung tubig sa iba't ibang parte ng Hagonoy, Bulacan. All right, thank you for those updates, mobile journalist Daniel Dayaw.